Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, napatay ang isang 11 anyos na dalagita matapos mahulog sa rumaragasang ilog sa Maguindanao del Norte. Ang biktima naghahanda lamang sa pagdarasal ng tangayin ito sa imburnal. Yan at iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Balita mula sa Bangsamoro Region. Patay na ng ma-rescue ng mga kalalakihan sa lugar ang isang 11-year-old na dalagita makaraang aksidenteng mahulog ito sa rumaragasang ilog sa Lower Taviran, Mother Kabuntalan, Maguindanao del Norte. Sa impormasyon mula sa Mother Kabuntalan Police Office, ang biktima ay kinilalang si Rosmia Matanog, 11 years old, grade 6 pupil, residente sa lugar. Nabatid na tumungo sa ilog ang biktima upang ihanda ang sarili para sa morning prayer. Nang aksidente itong mahulog sa ilog at inanod sa loob ng imburnal. Nakuha ang bata na sumabit sa loob ng isang fishing net at dalidaling nilapatan ng paunang lunas at dinala sa CRMC sa Cotabato City, subalit dineklarang dead on arrival ng attending physician. Bilang update sa LPA na may kasamang habagat sa bahagi ng Mindanao, maraming bayan at syudad ang nakaranas sa malawakang pagbaha sa mga low-lying barangays, partikular sa mga bayang nakabahagi ng Ligawasan Marsh na mataas ngayon ang level ng tubig na rumaragasa sa mga kabahayan at National Highway. Para sa TV Network News RH19, June Dimakutak, MBC. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hindi na umabot ng buhay sa paggamutan ng biktima na nakilalang si Teresita Gumangan, 73 years old, residente ng Barangay Karusukan Sur, Asinggan, Pangasinan, at sa ulat na Asinggan OIC Chief of Police Major Kathleen Awingan, naganap ang aksidente alas 6 ng hapon sa Provincial Road ng Barangay Karusukan Sur kung saan tumatawid ang biktima ng mabangga ng humaharunot ng motorsiklo na minamaneho ni Fernando Dumagita Jr., 19 anyos, walang driver's license at residente ng Barangay Pias Villasis. Agad nadala ang biktima sa paggamutan sa bayan ng Villasis, subalit idineklarang doon na rebel na ng attending physician. Ang motorcycle driver na si Fernando kasalukuyang nasa kustodiya ng Villasis Police Station para sa kaukulang disposisyon. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo, RH38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Davao Region. Pinatunayan ng Police Regional Office 11 o PR11 ang kanilang dedikasyon sa pagpanatili ng kahusayan at kaligtasan sa rehiyon matapos magsagawa ng 451 police operations mula alas 6 ng umaga ng Hunyo 8 hanggang alas 6 ng umaga ng Hunyo 9, 2025. Sa naturang 24 oras na operasyon, mahigit 1,300 police at force multipliers ang naitalang lumahok sa mga checkpoint, foot patrol, mobile patrol at mounted patrol. Layunin ng pinaigting na presensya ng kapulisan na pigilan ang paglaganap ng krimen at tiyaking ligtas ang mamamayan. Bilang resulta ng aktibong crime prevention, 532 katao ang pinagmulta dahil sa iba't ibang paglabag, 530 para sa traffic violations, 13 dahil sa pag-inom ng pampublikong lugar, 11 sa paglabag sa anti-smoking ordinance at 9 para sa curfew violations. Hindi rin nagpaawat ang PRO11 sa kanilang kampanya laban sa kriminalidad. Nagsagawa sila magkahiwalay na operasyon na nagresulta sa pag-aresto ng 12 katao. 4 ang aresto sa 4 na operasyon kontra illegal na droga kung saan nakumpiska ang tinatayang 115.26 grams na nagkakahalaga ng 783,768. 4 na suspect din ang nahuli sa 3 anti-illegal gambling operation kasama ang 13 gambling paraphernalia at 1,170 pesos na bet money. 4 na wanted persons ang naresto sa 6 na isinagawang operasyon. Ayon sa pamunuan ng PRO11, tuloy-tuloy ang kanilang pagsisikap upang mapanatili ang kapayapaan sa rehiyon at patatagin ang tiwala ng publiko sa kapulisan. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pinapaalala naman ng local government units Katarman na maaaring makulong ang isang individual kung maabutan o mapatunayan na nagsira ng mga safety signpost mula sa LGU. Paalala ito ng local government ng Katarman matapos talagaan ng vandalism ang mga signpost ng Katarman MDRMO tulad lamang ng emergency hotline boards at evacuation signs na mahalaga para sa panahon ng emergency o aksidente. Ayon sa Municipal Information Office ng LGU Katarman, malaking bagay ang signpost na layuning mailigtas ang buhay. Nadismay ang opisina na lagyan ng vandalism ang signpost na hindi matukoy ng mga individual. Paalala pa ng LGU, ang pag-vandalize ay matuturing na krimen sa ilalim ng batas. Binigyan din ng nasabing opisina ang Article 327 ng Revised Penal Code nang magsisira sa propiedad ng gobyerno may pinalidad na maaaring makulong.
Patuloy naman na nananawagan ang opisina na kung may makitang magsisira ay sawayin agad ito o i-report mismo sa Katarman Police Station. Hinihikayat ang pagre-respeto sa lahat ng pasilidad, lalo na kung ito ay para sa kaligtasan. Mula sa MBC Network News, RH34 Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.